Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sa huling gabi ng lamay ng ina ni Natson ay hinihintay niya pa rin ang amang si Ginoong Emerson. Hindi rin kasi makalis ang kanyang tatay sa pinagtatrabahuan dahil ngayon ay ito lang ang nag-aaruga sa dalawang amo na may katandaan na. Kaya ang komunikasyon na lang sa ngayon ng mag-ama ay ang cellphone ng kapitbahay na si Gingging, kung saan nakikitawag lang din si Natson. Pasado 9:00 ng gabi, habang nagbabantay sa tapat ng kabaong ay nilapitan ang binata ni Gingging saka inabot ang cellphone. Tumawag na naman daw kasi ang kanyang tatay Emerson. Pagkakuha ng nasabing gadget ay kaagad niyang sinagot ang tawag. Tay? Ikaw na ba to, nak? Natson? Opo, tay. Kumusta po? Eto, malungkot na malungkot, anak. Pasensya na talaga kung hindi ako makakauwi. Gustuhin ko man hindi ko naman po pwedeng iwan ang mga amo ko rito. Wala kasi si Ineng at nasa probinsya pa. Sa susunod na buwan pa balik dito Hindi ko man lang makikita ang nanay mo kahit sa huling sandali man lang at sa huling hantungan niya. Tay, wag na po kayo masyadong malungkot. Sigurado naman po akong maiintindihan ni nanay ang lahat. Wag niyo na po akong problemahin dito. Katulong ko naman sina Tia Betty, pati ang mga pinsan ko. Pinipilit ko namang hindi maging malungkot pero alam mo naman anak, hindi ko talaga maiwasan. Kung alam ko lang na ganito kaagad ang mangyayari, hindi na sana ako pumayag na inipat niya sa akin ng... Natigilan na ang Ginoo sa pagsasalita nang ma-realize niyang kamuntikan na siyang madulas. Ano po yun, tay? Ay, wala anak. Ay, isa nga pala. Pakisabi sa Tia Betty at sa mga pinsan mo dyan na salamat sa pagtulong sa iyo at pagbabantay sa nanay Natasha mo. Palagi ko naman pong sinasabi yun sa kanila, tay. Hindi naman ba nila ako hinahanap? Ang ibig kong sabihin ng Tia Betty mo. Nagagalit nga po kasi hindi man lang daw ninyo magawang umuwi rito para man lang makita ang nanay. Pero huwag po kayong mag-alala, mauunawaan din nila. Palagi ko naman pong sinasabi na kung po pwede lang kayo makauwi, matagal nyo na yung ginawa. Oo, salamat sa pagtatanggol mo sa akin anak. Wala po yun, tay. Tay, mag-iingat din po kayo palagi dyan, ha. Huwag nyo na pong pakaisipin at problemahin ang lahat. Sigurado ko na naiintindihan ng nanay ang sitwasyon niyo dyan. Salamat. Salamat anak. O siya, sige. May tatapusin pa ako sa likod ng bahay. Ang mga basura hindi ko pa nailalabas Magpahinga ka na rin muna dyan kahit saglit lang. Para bukas sa libing may lakas ka. Opo. Sige po, tay. Pagka-drop call ay kagad isinauli ng binatang kulot ang cellphone kay Gingging. Nagpasalamat na rin siya sa dalaga bago bumalik sa upuan. Habang pinagmamasdan ng naka-frame na picture ng ina na nasa ibabaw mismo ng kabaong, ay nakaramdam na naman ng lungkot si Natson. Nanumbalik na naman sa alaala niya ang gabi noong bago mamaalam sa mundong ito ang kanyang nanay Natasha. Magkasama kasi si Ginang Natasha at Ginoong Emerson sa trabaho at 1 buwan nang nakalilipas ay nagpa siyang umuwi ng bahay ang Ginang kung saan doon na rin to nagsimulang magkasakit. Nung una ay inakala ni Natson na simpleng trangkaso lang ang sakit ng ina. Subalit habang tumatagal ay palala na to ng palala hanggang sa mag-reflect na mismo sa pisikal na pangangatawan ng babae ang kanyang sakit. Nangayayat ng husto si Ginang Natasha at tuluyan nang naratay sa banig ng karamdaman hanggang sa isang gabi sa mismong kabilugan ng buwan ay namaalam ito sa mundong ibabaw. Ang hindi lang maintindihan ng binata hanggang sa ngayon ay kung bakit hindi nagpadala pa ang kanyang nanay sa ospital na sinang-ayunan naman ni Tia Betty. Para bang alam na ng mga ito ang kahahantungan ng lahat.
Subalit para kay Natson ay palaisipan pa rin ang tungkol sa bagay na yon. Tila nagising siya sa katotohanan nang maramdaman ng tapik ng pinsan niyang si Lorenzo. Anak ni Aling Betty at kapareho niyang 18 years old. Pero kung titingnan ng itsura ng kanyang pinsan ay parang mamang-mama na to dahil sa sobrang taba at matured ng pagmumukha. Bukod sa pagiging tambuhala, ay malaking tao rin kasi ang binatilyo. Kaya kung minsan ay napagkakamalan na talaga tong may mga anak at nasa edad 30 pataas. Uy, pinsan! Ako na raw muna magbabantay dito kay Tia Natasha. Umidlip ka na raw muna. Kahit ilang oras lang, sabi ni nanay. Ha? Okay lang ba, Renz? Oo naman oh. Para ka namang others niyan eh. Sige na, tayo na dyan. Doblehin mo yung monoblock ha. Baka masira mo na naman. Hindi lang doble, titriplehin pa pinsan. Pero pakiramdam ko, nangayayat na ako kakapuyat dito sa lamay eh. Napanguwi na lang si Natson habang pinagmamasdan ng kanyang pinsan na alam niya namang nagbibiro lang para kahit papaano ay mapasaya siya. Sige, maiwan na muna kita dyan, Renz ha. Salamat sa pagbabantay mo kay nanay. Okay, basta I'm always at your six. Panis ka sa mga term ko, no? Natawa na lang si Natson bago maglakad palayo sa lugar na yon. Dumiretso siya sa kusina para puntahan si Tia Betty pero pagdating doon ay hindi niya to nakita. 3 babae ang naabutan niya roon na nagtutulong-tulong sa pagluluto ng sopas at pagtitimpla ng kape para sa mga naglalamay. Nang tanungin niya ang isang babae ay itinuro nito na nasa likod bahay ang kanyang hinahanap at kausap ang isa pa niyang tiyahin na pinsan ng namayapa niyang ina at ni Tia Betty. Naglakad nga siya palabas ng bahay at hinanap sa likod ang mga tiyahin. Nakita niya ang 2 ginang na masinsinang nag-uusap sa sira-sirang kubo. Napakunot noo siya habang pinagmamasdan ng 2 na tila seryoso sa mga pinag-uusapan. Ano kayang pinag-uusapan nila Tia Betty at Tia Basya? Ang lamok-lamok dyan sa kubo eh. Diyan pa sila talaga nag-usap? Dala ng curiosity ay palihim siyang lumapit sa 2 at nakinig sa usapan ng mga ito. Napapakunot noon na lang siya dahil wala siyang naintindihan sa tinatalakay ng 2 niyang tiyahin. Pero naagaw lang ang atensyon niya matapos mabanggit ang pangalan ng kanyang nanay Natasha at tatay Emerson. May binabanggit kasi ang 2 ali patungkol sa pagpapasa ng kung anong bagay na may kinalaman daw sa pagkamatay ng kanyang ina. Anong pinag-uusapan nila? Ano yung binigay ni nanay kay tatay? Sa sobrang curiosity at kakatanong ng kung ano-ano sa kanyang sarili, ay hindi na tuloy namalaya ng binata na umalis na pala ang kanyang mga tiyahin. Napagtanto niya na lang yon matapos papakin ng lamok ang kanyang binti at makailang beses siyang naghahampas sa hita bago bumalik sa loob ng bahay. Naabutan na niya si Tia Betty sa bandang sala pero ang tiyahin si Aling Basya ay nakita niyang lumabas na ng bahay. Kaya nilapitan niya na ang ginang at kinausap. Iya, idip na po muna ako kahit ilang oras lang ha. Si Renz na po daw muna magbabantay doon kay nanay. Pagkatango at pagkasabing oo ng ginang ay lumakad na to pabalik sa kusina para tumulong sa mga nagluluto at nagtitimpla ng kape. May gusto pa sanang itanong ang binata pero hindi na niya nagawa dahil alam niyang abala rin ng lahat sa huling lamay. Nagtungo na siya sa kwarto nilang magpinsan at pinilit ang sarili na matulog ng mahimbing. Nagising siya pasado 4:00 na ng umaga dahil sa pag-uyog ni Lorenzo. Nang makita ang mata ng pinsan ay kagad siyang bumangon sa higaan. 4:00 na pala. Dapat kanina mo pa ako ginising, Renz. Okay lang, pinsan. Para naman mababa ang tulog mo. So, paano?
Ako na malang iidlip. Gigising na lang ako mamayang alas 8 kasi alas 9 naman ang libing, di ba? Nag-almusal ka na ba? Tapos na. Kaya nga lalo akong inaantok eh. Ay. Magkasalampak na matabang lalaki sa kama, ilang segundo lang ay narinig na kagad ni Natson na humihilik na to, kaya napailing na lang siya. Sana all talaga. Santol. Masandal tulog. Lumabas na siya ng silid at tumulong sa kanyang tiyahin na hindi pa rin mga natutulog. Sinapian na niya ang mga ito na umidlip muna dahil kakaunti na lang din naman ng tao, kaya nagtungo na si Tia Betty sa silid nito. Ganon din ang mga nag-a-assist kanina na malapit na kakilala ng kanilang ina at buong pamilya. Mabilis na lumipas ang oras. Kapag sapit ng alas 9 ng umaga ay napuno na ng tao ang loob at labas ng bahay. Nagdatingan na nga ang mga makikipaglibing na halos lahat ay nakaputing damit. At dahil sa medyo malapit lang ang sementeryo, kaya naglakad na lang silang lahat sa pangunguna ng karo na siyang may bitbit ng kabaong ni Aling Natasha. Maya-maya, nang narating na nila ang sementeryo, ay dineretsyo ang kabaong sa gitnang kapilya. Nagkaroon ng maiksing misa, dasal at pamamaalam bago tuluyang ihatid sa huling hantungan ang ina ni Natson. Habang ibinababa sa hukay ang kabaong ay hawak-hawak ni Natson ang cellphone ng kaibigang si Gingging. Nasa kabilang linya kasi ang kanyang ama na nakikinig sa sitwasyon. Tay, binababa na po si nanay. Hindi na po natin makikita si nanay. Wala na po siya, tay. Alam, Natasha. Sorry at wala ako sa tabi mo. Ngayong nasa huling hantungan ka na, huwag ka mag-alala. Hindi ko papabayaan si Natson. Mahal na mahal kita, Natasha. Sawa ko. Mahal na mahal kita. Alam ng Diyos yan. Mas lalong napahagulgol ng iyak ang binata matapos marinig ang mga sinabing yun ng kanyang tatay. Tay, si nanay. Tinatakpan na si nanay ng lupa. Tay, ayoko pa mawala si nanay, tay. Tay naman eh, taya mo naman eh. Natasha, sorry asawa ko. Sorry. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ang anak mo. Habang humahagulgol si Natson sa pag-iyak, ay hinihimas-himas naman ni Lorenzo at Gingging ang likuran niya. Naging masalimuot ang umagang yun at maraming kakilala si Aling Natasha ang talagang nakiiyak at nagluksa. Si Tia Betty, Tia Basha ay humagulgol din sa pag-iyak, pati ang ilang malalapit sa ginang na namayapa. Kilala kasi si Aling Natasha sa kanilang lugar bilang isang mabait na kapitbahay. Hindi man tumayamang literal, pero mayaman naman siya sa pagmamahal ng mga taong nakapalibot sa kanya. Maasahan kasi sa maraming bagay ang ina ni Natson, kaya tiyak siyang ito ang mamimiss na mga tao sa kanyang nanay Natasha. Nang matabunan na ng lupa ang kabaong ay unti-unti na nag-alisa ng mga tao hanggang sa si Natson na lang ang naiwan doon, hawak ang hiniram niyang cellphone ni Gingging. Nagpaalam muna siya sa tiyahin na magpapaiwan saglit dahil gusto niyang makapagpaalam sa ina nang siya lang mag-isa. Pumayag naman si Aling Betty kaya nasolo niya ang pagkakataon habang nasa kabilang linya pa rin ang kanyang ama na walang tigil din sa pag-iyak. Napaupo ang binata sa lupa habang nanatiling nakatingin sa puntot. Pagkatapos noon ay nagsalita siya kausap ang ama sa kabilang linya. Paano na po yan, tay? Ano na pong gagawin natin? Wala na si nanay. Makakaya ba natin to, tay? Hindi ko rin alam anak kung makakaya ko. Pero pinangako ko sa nanay mo na kapag dumating ang panahon na ito,
ay pipilitin kong kayanin para sa'yo. Dahil sa mga sinabing yon ng Ginoo, ay tila napakunot ng noo ang kanyang anak. Pakiramdam kasi ni Natson ay tila ba may alam na ang kanyang tatay na mangyayari ang bagay na yon. Kapag dumating ang panahon na ito, Tay? Bakit po? May alam po ba kayo na hindi ko alam, Tay? May ideya na po ba kayo na may malubhang sakit na si nanay? Hindi naman sa ganon, anak. Mali ka lang na pagkakaintindi sa sinabi ko. Pilit dinipensahan ng Ginoo ang kanyang sinabi para makalusot sa anak, pero nagpumilit pa rin si Natson na alamin ang totoo. Sana lang po talaga, Tay. Mali ako ng pagkakaintindi. Pero nagtataka lang talaga ako kung bakit hindi na nagpa-hospital si nanay nung nagkasakit siya eh. Hindi niyo man lang siya pinilit. Kayo ni Tia. Katulad po ng pagkakasabi niyo kanina. Parang may ideya na kayo na mangyayari to eh. Maiintindihan mo rin, anak. Pagtagal, malalaman mo rin ang totoo. So, ibig niyo pong sabihin, may malubhang sakit si nanay na hindi niyo sinabi sa akin, tama po pa, Tay? Hindi na muna umimik ang Ginoo sa kabilang linya para hindi na maging komplikado ang pag-uusap nila ng kanyang anak. Napabuntong hininga na lang siya habang nakikinig sa sentimiento ni Natson. Bakit di po kayo makasagot, Tay? Ibig sabihin nun, totoo ang hinala ko. Please naman po, sabihin niyo sa akin ng totoo. Dapat sinabi niyo na sa akin nun eh. Para naman katulad niyo, naihanda ko rin yung damdamin ko. Para di ako masyado nasaktan katulad ngayon. Napaiyak na naman ang binata habang nagpapatuloy sa kanyang sinasabi. Bakit niyo po kailangan isikreto ang lahat sa akin, Tay? Kaya pala nung napakinggan ko si Tia Basya, Tia Betty na nag-uusap kagabi, wala akong maintindihan sa mga pinagsasabi nila eh. Na may pinagay daw sa iyo ang nanay kaya siya naratay. Hindi man nakikita ng binatang kulot pero ramdam niyang nabigla din si Ginoong Emerson sa kanyang mga sinabi. Ano po bang binigay sa inyo ni nanay? Ang kidney niya? Ano? Hindi ko mag-gets, Tay eh. Sana naman po sinabi niyo sa akin. Karapatan ko rin naman po yun, di ba? Anak niyo ako at maintindihan ko po kayo. Pasensya na talaga, anak Natson. Sa tamang panahon, pangako, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng detalyado. Pero sa ngayon, hayaan muna natin na magluksa tayo pareho sa pagkawala ng nanay mo. May gusto ng mga pangyayaring to. Pero ito ang itinakda ng langit kaya wala na tayong magagawa. Ang unfair naman po, Tay. Sakit-sakit naman. Nakakasab naman eh. Hindi na umimik pa ang Ginoo na nasa kabilang linya. Pinakinggan niya na lang ang anak at hinayaang humagulgol ng humagulgol hanggang mapagod na to sa kakaiyak. Hindi na umimik pa ang Ginoo na nasa kabilang linya. Pinakinggan niya lang ang anak at hinayaang humagulgol ng humagulgol hanggang mapagod na to sa kakaiyak. Bago kumagat ang dilim, ay nagpaalam na ang Ginoo dahil may kailangan pa siyang gawin. Pagka-drop call ni Natson ay naglakad na siya pauwi ng bahay kung saan ay naabutan niya ang dalawang tiyahin at pinsang si Lorenzo. Nagmano muna siya sa mga tiyahin bago magtungo sa banyo para maghilamos ng katawan. Nang matapos na ay dumiretso kagad siya sa kwarto nilang magpinsan at nagpalit ng damit. Son, tara, kain na raw sabi ni nanay. Pakisabi kay Tia, amaya na lang ako. Idip lang ako, Renz. Grabe ang antok ko eh. Sige. Kumain ka mamaya kapag gising mo ha. Kapag di mo kinain yung ititira kong ulam, ako na lang uubos nun. Napangiti ng pilit si Natson bilang pakonsuelo dahil alam niyang gusto lang siyang pasayahin ng pinsan. Subalit alam niya rin sa sariling hinding-hindi niya pa makukuhang maging masaya
lalo na ngayong hindi na nila talaga makikita ang ina kahit kailan. Pagkalis ng matabang binata ay padapa niyang isinalampak ang sarili sa kama, kasunod ng pagpatak ng mga luha sa mata. Napapikit na lang siya habang umiiyak hanggang sa siya ay makatulog dahil na rin sa sobrang pagod. Sa kalagitnaan ng mahimbing na tulog ay biglang nagising ang binatang kulot matapos maramdaman ang pag-uyog ng kamang hinihigaan niya. Akala niya nung una ay si Lorenzo lang to, kaya hindi niya pinansin, subalit nang muling umuyog ang higaan ay nakasimangot siyang napadilat at lumingon sa likuran. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita ang kanyang ina na nakahiga rin sa kama habang nakangiti sa kanya. Napabalikwas pa siya ng bangon habang kinukusot-kusot ang mga mata. Nang hindi nawala sa kama si Aling Natasha, ay bigla na namang napayak si Natson sa parehong tuwa at kalungkutan. Nay! Nay! Lumapit siya sa ginang at may pitong niyakap na sinuklian din siya ng mainit na yapos. Totoo ba to, Nay? Huwag na po kayong aalis, ha? Please! Matagal bago sila tumanggal sa pagkakayakap at pagkatapos noon ay saka nagsalita ang kanyang ina na parang nag-e-echo ang tono ng boses. Maraming ipaniliwanag kay Nacho ng kanyang nanay hanggang sa huli ay saka to nagpaalam at nagsabi na yun na ang huli nilang pagkikita. Nay, paalam po. Hintayin niyo po ako sa langit, ha? Kami ni tatay. Magpapakabuti po ako para sa muli nating pagkikita. Ngumiti lang ng mapait ang kanyang ina at kitang-kita sa mga mata ng ginang ang labis na pangungulila sa anak. Pero wala na itong magawa ngayon na nasa kabilang buhay na. Maya-maya pa ay biglang umihip ang malakas na hangin at mula sa likuran ni Aling Natasha ay may itim na portal na unti-unting sumulpot. Palaki yun ng palaki na parang isang ipo-ipo at nang halos masakop nito ang buong silid ay tumigil na sa paglaki ang nasabing portal. Napasulyap doon ang binatang kulot at ganun na lang ang pagkagulat niya at pagkasindak nang makita kung ano ang nasa kabilang dako ng portal. Dinig na dinig niya ang mga taong tila nag-aabot ng kamay habang nagsisigawan, nag-iiyakan at nagmamakaawa ng tulong. May nahapyawan din siyang mangilang-ilang talsik ng mainit na apoy at ramdam na ramdam niya mula sa pwesto ang init na yun. Napatingin siya sa ina matapos mapagtanto ang mga bagay na nasa likuran ng ginang. Nay! Mapait na tugon lang ang isinukli ni Aling Natasha. At pagkatapos noon ay tumayuto at naglakad paatras, papunta sa nasabing portal habang nakatingin sa kanyang anak. Nay, huwag po kayo pumasok dyan! Hindi po dapat kayo mapunta dyan! Habang palapit ng kanyang ina sa portal, ay palakas naman ng palakas ang ugong at ingay na nanggagaling sa kabilang dako nito. Hanggang sa maya-maya pa nga, ay may nakita siyang lumabas mula roon. Dalawang hindi kaaya-ayang nilalang na umaabot ang taas sa kisame ng silid. May dalawang mahabang sungay. Nagliliyab ang mga mata at naaagna sa pagkapaso ang buong katawan. Bigla na lang ding nangamoy sunog at asupre sa loob ng silid. Kaya nasindak ng husto ang kulot na binata habang nakatingin sa ina at sa dalawang demonyo na nasa kaliwa at kanan nito. Nay! Pagngiti ng kanyang nanay ay kitang-kita ni Natson kung paano yun hatakin ng mga kamay mula sa loob ng portal. Humahalakak naman ang dalawang demonyo bago itulak ang kanyang ina na nanlalaban pa. Sa isang iglap ay biglang nawala ang portal at bigla ring napabalikwas ng bangon si Natson kasabay ng pagsigaw dala ng matinding takot. Si nanay! Huwag kang pumasok sa impyerno! Sinadya niyang takpan ng bibig para hindi na mabikas ang huling sinasabi. Eksakto rin ang pagpasok ni Lorenzo sa loob ng kwarto na kaagad binuksan ng switch ng ilaw. Son, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Si nanay,
Napanaginipan ko si nanay. Hindi siya dapat pumasok sa portal na... Hindi na niya natuloy ang sinasabi sapagkat tinapik-tapik na siya ng matabang pinsan sa balikat. Son, ano ka ba? Kumalma ka lang. Hindi totoong masamang panaginip na yan. Ang sabi ng mga matatanda, 40 days pa bago umalis sa mundong ito ang kaluluwa ni Tia Tasha. Kaya tama na pinsan, kalma na. Dahil sa pag-encourage ni Lorenzo ay kumalma rin kahit papaano si Natson. Tara na sa kusina. Uminom ka muna ng tubig tapos sasamahan kitang mag-dinner. Kulang lang yan sa kain. Tara na insan. Oo, sige. Salamat ah. Ganun na nga ang ginawa nila at pagkatapos magapunan ay bumalik na rin kaagad ang magpinsan sa kanilang kwarto at natulog ng mahimbing. Makalipas ang 1 linggo, dalang malaking bagay nagpaalam na si Natson sa kanyang tiya Betty at pinsang si Lorenzo. Nag-grant kasi ang request ng kanyang tatay na pansamantala siyang pumalit at maging kasamang utusan ng ama sa bahay ng amo nito. Habang wala pa ang kasambahay na si Ineng, ay pansamantalang si Natson muna ang papalit dahil ayaw na rin kumuha ng mag-asawang Ramirez ng ibang tao na hindi naman nila gaano kakilala. Tia Betty, wag po kayong magpapagutom ha. Ikaw naman Renz, huwag kang masyadong magpasaway kay tita. Huwag mong ubusin yung mga pang-1 linggong pagkain sa ref ha. Hindi na nga ako nakain sa gabi. Sus, wetots mo. Matapos makapagpaalam sa mga kaanak at kaibigan, ay kaagad nagbiyahe ang kulot na binata papunta sa bahay ng Ramirez na amo ng kanyang mga magulang. Ilang oras din ang naging biyahe niya at eksaktong magtatakip silim nang marating niya ang magarang bahay ng mga Ramirez. Pagka-doorbell ay sinalubong kaagad siya ng ama na nung mga oras na yon ay may hawak pang malaking gunting dahil katatapos lang ng Ginoo na maggupit ng mga halaman na masyado ng malalago. Tay, mano po? Nasaan na po yung mga amo nyo? Mga amo natin. Amo mo na rin yun, anak. Kahit pansamantala ka lang dito. Ayun, nandun sila sa sala. Kapag ganitong oras kasi, nanonood sila Ma'am Lina at si Sir Edmond ng balita. Tara na anak sa loob. Pagpasok ng binata ay kaagad isinara ng tiyabi niyang ama ang gate at sinundan niya to hanggang sa makapasok sa loob mismo ng bahay. Katulad ng sinabi kanina ni Ginoong Emerson, naabutan nila ang mag-asawang Ramirez na nanunood ng balita sa sala. Sir, ma'am, nandito na po yung anak namin ni Natasha, si Natson ho. Anak, magmano ka sa kanila. Magandang gabi po. Lumapit ang binatang kulot sa mag-asawa at saka siya nagmano sa mga ito, dahilan para matuwa ang dalawa sa kanya. Nakakatuwa naman ang aunt mo, Emerson. Napakagalang. Ilang taon ka na ba, Natson? 18 years old po. Kaka-18 ko lang ho nung nakaraang buwan. Eksaktong umuwi po nun si nanay sa bahay eh. Uy, ganun ba? Mukhang mabait na bat ka. Siguradong kung nasan man ngayon ang nanay mo matutuwa yun. Pasensya na rin pala at hindi nakauwi ang tatay mo ha. Gustuhin man namin, kaya lang wala na talaga kami makakasama dito sa bahay. Si Ineng, yung pansamantalang papalitan mong opisyal naming kasambahay matatagalan pa ng uwi dahil may sakit din ang kanyang nanay. Kaya nag-request na lang kami sa tatay mo na ikaw na lang ang pumalit kahit na lalaki ka. Totale, mahusay ka naman raw sa pagluluto at sa gawaing bahay dahil sinanay ka ng tanay at tatay mo. Opo. Kung ganun i-testing na natin ang husay niya sa pagluluto. Emerson, samahan mo ang anak mo sa kwarto niyo at para maibaba niya ang bag niya. Tapos magpunta kayo sa kusina para may pagluto niya kami ng nilaga. Sige po sir, ma'am. Maiwan na po muna namin kayo. Sige po, maiwan na po namin kayo, ma'am, sir. Matapos yumukod sa mga amo ay nagtungo na ang mag-amang utusan sa kwarto nila. Nang mailapag na ni Natson ang bag
ay sinamahan kagad siya ng ama dun sa kusina para makapagluto para sa hapunan. Katulad ng inaasahan, nasarapan ng mag-asawang Ramirez sa lutong nilaga ni Natson kaya tuwang-tuwa sila sa binata. Totoo nga ang sinabi mo. Sa murang edad ng anak mo napakatalento niya at napakasarap magluto. Nako, mahal. Para akong lumilipad sa sarap ng ulam ngayon. Sabaw pa lang ulam na. Malamang ang nanay mo ang nagturo sa iyo nito, ano? Opo, si nanay nga po. Para tuloy bumalik dito si Natasha. Sa wakas ay natikmang kulit ang klase ng luto niya. Ganito ang hinahanap-hanap naming mag-asawa. Kaya, kaysa sa luto ni Ineng, nako, hindi kami nabubusti. Emerson, pagbalik ni Ineng, munang palisin tong anak mo, ha? Dahil simula ngayon siya na ang magiging tagapagluto namin. Di ba, asawa ko, Edmond? Tumangutangula ang matandang Ginoo habang humihigop ng sabaw. Kung iniisip mo ang pag-aaral niya sa susunod na pasukan, kami na ang bahala sa pag-aaral niya hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo. Hindi maipinta ang tuwa ng mag-ama matapos yung marinig sa kanilang mga amo. Kahit papaano ay nabawasan din ang isipin ni Ginoong Emerson dahil ngayon ay meron ng magpapaaral sa kanyang anak. Gawa din ang desisyon na iyon ng mababait na amo ay nabawasan din ang kalungkutan ng mag-ama. Naging maayos pa ang mga sumunod na linggo para kay Natson dahil damang-dama niya ang suporta ng ama at pagmamahal ng mag-asawang Ramirez sa kanya. Ang kakatuwa niya lang na napapansin sa ama tuwing gabi bago matulog, sa tuwing magdarasal to ay merong nababanggit ang Ginoo na mga kakaibang salita na hindi niya maunawaan. Pakiramdam niya tuloy ay hindi nagdarasal si Ginoong Emerson kundi nag-uorasyon kapag alas 12 na ng hating gabi. Kung minsan nga ay may mga sinisindihan pang mga kandila ang Ginoo at nagdo-drawing ng kung ano-anong simbolo sa sahig gamit ang patak ng kandila. Pero sa tuwing paggising sa umaga ay wala nang baka sa mga yon na halatang tinanggal din. Bukod sa mga yon ay wala nang kakaibang karanasan sa magarang bahay ng pamilya Ramirez. Hanggang sa isang hapon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumisita ang anak na mag-asawa na si Arnold. Si Arnold ang nag-iisang anak nila Mr. Edmond at Mrs. Lina at sa likod ng maamo nitong mukha, artistahing itsura, pagiging hunk, maputi at pagkakaroon ng malakas na sex appeal ay nagtatago ang hindi kaaya-ayang pag-uugali. Lumaki kasi sa layo si Arnold kaya nung nasa poder na to ng kanyang mga magulang ay naging sakit siya ng ulo. Nagulat sina Mr. and Mrs. Ramirez sa pagdalo na yon ng kanyang anak dahil simula nang madawi ito sa isang malaking iskandalo ay hindi na to nagpakita pa. 10 taon na ang nakalilipas. Ganun pa man, bilang nag-iisang anak, ay tinanggap pa rin nila ang pagbabalik nito dahil ang totoo ay namimiss na rin nila si Arnold. Welcome back, anak. Natutuwa akong makita kang dumalaw dito sa bahay. Akala ko hihintayin mo pang nasa loob na ako ng kabahong bago mo kami bisitahin ng daddy mo. Welcome back din sa akin, Mom, Dad. It's really nice to be here again. Namiss ko po kayo ng sobra. Hindi naman nagsalita si Mr. Edmond. Tahimik lang nitong pinagmasdan ng anak habang nakasimangot. Kaya ang mag-amang utusan ay pasimple lang din na nagkatinginan na tila nag-uusap sa mga mata kung bakit ganoon ang itsura ng amo nilang lalaki matapos makita ang nag-iisa nitong anak. Don't look at me like that, Dad. Kailangan mo na pong masanay uli sa mukha ng pogi mong anak dahil mapapadalas ang pag-i-stay ko dito. Bakit? May ginawa ka na namang kalokohan sa ibang lugar kaya nandito ka para magtago? Edmond, don't ruin a good vibe. Kababalik lang ng anak mo. Ikaw naman, oh. Natson, Emerson, siya nga pala ang uniko iho namin na si Arnold. Po pwede bang mag-request ng masarap na ulam bilang pa-welcome natin sa kanya? Yes po, Ma'am.
Nang matikman ni Arnold ang lutong ulam na hinain ni Natson ay talagang nasarapan siya ng husto. Simula nang matikman niya ang masarap na lutong yun ay tila ba nagkaroon na siya ng interes kay Natson. Biyernes, pagkatapos ng tanghalian, si Natson lang ang naiwan sa magarang bahay dahil sa sinamahan ni Ginoong Emerson ang kanilang mga amo sa monthly check-up ng mga to. Eksakto naman na dumating si Arnold dahil plano niyang dalawin ulit ang mga magulang at makatikim na rin ng masarap na luto mula kay Natson. Oh, hello! Bakit wala ang sasakyan nila? Wala ba sila mom and dad? Wala sir. Monthly check-up po kasi nila ngayon. Ako lang ang naiwan dito. Sinamahan kasi sila ni tatay eh. I see. Can you please open the gate for me? Ipapasok ko kasi sana yung sasakyan ko eh. Okay sir. Sumunod naman kaagad ang binatang kulot. Pagbukas niya ng malaking gate ay dali-daling ipinasok ng gwapong binata ang kotse at ipinuwesto sa parking area ng bakuran. Pagkapatay ng makina ay kaagad itong lumabas at nagsalita. Sayang, di ko sila naabutan. Kanina pa ba? Kanina pa sila umalis? Pagkatapos nilang manangalian sir, bale kaalis lang ho. Natigilan na sa pagsasalita si Natson sapagkat tinapik-tapik na siya sa balikat ng gwapong lalaki bago magsalita ulit. Sir ka naman ang sir dyan. Ilang taong ka na ba ha? Kaka-18 ko lang po last month. Sir, sorry. O sige, kuya na lang ay tawag mo sa akin, Kuya Arn. Saka pinisil ng gwapong lalaki ang balikat niya bago naglakad papasok sa loob ng bahay. Naiilang naman na sumunod si Natson sa loob ng bahay hanggang sa kusina. Nag-lunch na sila, di ba? May pagkain pa ba? Nagugutom na kasi ako eh. Meron pa po sir. Kuya Arn, may natira pa po kaso makulangan na kayo. Baka mabitin po kayo. Kung gusto niyo po, ipagluluto ko na lang kayo. Di na. Okay na yung natirang ulam. Ikaw ba? Kumain ka na? Sabayan mo ko. Hindi umimik ang kulot na binata. Minatsagan lang niya ang anak ng kanilang amo. Sa totoo lang, ay nailang siya sa mga kilos nito at noon pa man ay hindi na talaga ganoon kapalagay ang loob niya kay Arnold. Kakaiba kasi ang mga tingin nito lalo na ang paghawak-hawak sa kanya. Parang malisyoso ang dating at kinikilabutan siya. May oras na mabait naman si Arnold kaya lang mas lamang ang mga nakakaduda nitong galaw na parang may sumpong na hindi mo maintindihan. Oh, bakit nakatulala ka dyan? Kung di ka pa kumakain, tara na. Umupo ka na, bilis. Pagtatampo ko niyan kapag hindi ka sumabay sa akin. Kumain na po ako, kuya. Katatapos ko lang po. Natigilan na ang binatang kulot sa pagdadahilan sapagkat ang maamong mukha ni Arnold ay biglang nag-iba. Nawala ang mga ngiti nito sa labi at napalitan niyo ng bagsi. Sigurado ka pang hindi ka pa kumakain? Ayaw ko pa naman sa lahat yung mga sinungaling, Natson. Opo, Kuya Arn. Promise po, kumain na po ako. Di okay. Umupo ka na lang muna dito sa tabi ko. Mas ginaganaan kasi akong kumain kapag may kasama eh. Lalo na kapag masarap yung nakahain. Kitang-kita ni Natson kung papaanong dumila ang gwapong lalaki na parabang merong pakahulugan. At habang ginagawa yun ay tila ba aliw na aliw tong nakatingin sa kanya na para siyang hinuhubaran. Nakaramdam ng discomfort ang kulot na binata kaya umisip muna siya ng dahilan para hindi na makapagstay sa tabi ng among lalaki. Kuya Arn, gustuin ko man na samahan ka, kaya lang, kasi may tinatapos ako sa likod. Nagpuputol po kasi ako ng mga malalagong halaman. Maiwan ko na po muna kayo ha. Pasensya na po. Nautlot na naman siya sa pagsasalita sapagkat biglang tumayo si Arnold at hinawakan siya sa balikat at pwersahang pinaupo. Tumalim na naman ng tingin nito at halata sa hilatsa ng pagmumukha ang galit. Gusto mo bang magalit ako sa iyo ha? Masarap ka pa naman.
magluto. Pero hindi ka marunong makisama. Kuya, nasasaktan po ako. Yung balikat nyo, ang bigat na po eh. Tila natauhan ng gwapong binata kaya kaagad nitong binitiwan si Natson saka ngumiti rin bago magsalita ulit. Ay, sorry ah. Ikaw naman kasi. Sabi ko sa iyo, mamaya mo na tapusin yung kung ano mang ginagawa mo. Umupo ka na muna, samahan mo ko. Ang boring kaya kumain ng mag-isa lang. Kapag may kausap ako habang nakain mas ginaganahan ako. Hinimasimas niya ang hita ni Natson na gustuhin mang alisin ang kamay na yun pero dahil sa namuong takot ay hindi na niya nagawa. Nang mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanyang hita, ay mas lalong nangilabot si Natson. Kaya pasimple niyang iniwas ang binti pero mas lalo lang hinigpitan ng amo niya ang pagkakahawak na halata ang pagnanasa. Grabe tong hita mo ah. 18 years old, malaman na. Parang manok na ang sarap kagatin. Sa kanya kinurot ng bahagya ang binti at pagkalaon ay gumapang pa ang kamay niya papunta sa maselang parte pero mabuti na lang ay kagad tumayo si Natson. Kuya? Ikaw naman, parang simpleng kurot lang eh. Parang di ka naman lalaki niyan eh. Umupo ka nga muna rito. May kailangan na po talaga akong gawin, Kuya Arn. Punyemas naman oh. Sinabi ko umupo ka muna rito eh. Popopersahin na naman kita. Nang makita ni Nacho na namula sa galit ng kanyang among lalaki, ay mas lalo siyang kinabahan. Nangatog bigla ang tuhod niya kaya para siyang wala sa sarili na napaupo na lang at hinatak pa siya palapit hanggang sa magkatutukan na sila. Gamit ang kamay ay kumuha ng kanin ng gwapong binata at sinamahan niyo ng ulam saka itunutok sa nangangatog na utosang binata. Subo mo to! Sige na, huwag ka na maya. Malinis naman tong kamay ko eh. Laway ko lang din naman ang meron dyan. Hindi ka nalugi. Sinabi ng subo eh! Idinukdok niya sa bibig ang pagkain dahilan para mapayak na lang sa takot si Natson. Ngayon mo! Lunukin mo ha! Bilisan mo! Ano? Masarap di ba? Sagot! Opo, masarap po. Alam mo bang may mas masarap pa dyan ha? Gusto mong malaman kung ano? Mas lalong nangilabot si Natson nang marinig niya yon. Hindi niya kasi sukat akalain na ganun kasalbahe si Arnold na malayong malayo sa mga magulang nito. Gusto niyang sumigaw at tumingi ng saklolo subalit hindi niya rin magawa dahil napangunahan na siya ng matinding takot. Lalo na magsimula na nitong pagapangin ng mga kamay sa hita niya papunta sa maselang bahagi ng katawan. Natulala na lang siya sa pangyayari. Mabuti na lang ay biglang tumunog ang doorbell kaya natigil ang pananamantala ng kanyang amo. Dali-daling tumakbo si Natson papunta sa gate at kaagad binuksan ang maliit na gate. Tumambad ang isang courier na may dalang maliit na kahon. Nang maalala niya na ito pala ang in-order na gamot ng mag-asawa niyang amo, ay kaagad niyang kinuha ang parcel at pumirma sa lalaki. Pag-alis ng Ginoo ay kaagad niya ring inilak ang gate. At nang nasa harapan na siya ng magarang bahay, ay bigla na naman niyang naalala ang among si Arnold. Nagdalawang isip tuloy siya kung papasok ba ulit ang bahay o maghihintay na lamang doon hanggang sa dumating ang mag-asawa niyang amo. Alam ko na, mag-iisay na lang ako dun sa kwarto namin ni tatay hanggang sa umalis ang manyakis na yun o dumating yung mga amo namin. Walang iya, para siyang hayop pa. Dali-dali ngang nagtungo sa kanyang silid si Natson. Pero napasilip pa muna siya saglit sa dining area pero wala na roon si Arnold kaya tumakbo na kagad siya sa kwarto namin at nagkulong doon. Sa sobrang pag-iisip dahil sa mga nangyari kanina, paghiga sa kama ay nakatulog na kagad siya ng mahimbing at nagising lang matapos maramdaman ang pag-uyog ng kama
at ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Narinig niya ang bungisngis ni Arnold kaya bigla siyang nangilabot sa takot. At nang maunawaan niya ang mga nangyayari, ay kaagad siyang bumalikwas ng bangon subalit hindi na siya nakaalma pa dahil sa lakas ng lalaking nakadagan. Kahit anong piglas niya ay wala siyang magawa kaya sumigaw na lang siya na parang humihingi ng tulong. Kaya lang tinakpan na ni Arnold ang bibig niya habang isinasagawa ang masama nitong balak. Napayak na lang si Natson matapos maranasan ang mga bagay na hindi niya dapat maranasan bilang isang lalaki. Nang matapos na ang kawalang hiyaan ng anak ng kanyang mga amo, ay matalim siya nitong tinitigan habang umiiyak siya. Hoy, sa oras na may makaalam nito ha, sinisiguro ko sa iyo na unang mamamatay ang tatay mo bago ako makulong. Kung ayaw mo mangyari yon, huwag kang maingay ha? Tumawa ng tumawa ang gwapo pero malademonyong binata bago lumabas ng kwarto. Naiwan namang luhaan si Natson na natroma sa mga pangyayari. Nang dumating na sina Mr. and Mrs. Ramirez kasama si Ginoong Emerson, ay humanap ng tiyempo si Natson para makapagsumbong sa ginawang pang-aabuso sa kanya ni Arnold. Pero kahit saan siya magpunta, ay palaging nakasunod ng anak ng kanyang mga amo. Kitang-kita rin sa mga mata ng lalaking gwapo ang pagbabanta sa oras na gumawa siya ng hindi maganda. Kaya naman mas lalo siyang natakot. Pasado 8:00 ng gabi, habang naguhugas sa mga pinagkainan, nang mapansin ni Ginoong Emerson ang anak, ay kaagad niya itong kinumpronta. Anak, kanina pa kita napapansin na parang may something sa pagkilos mo. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo o masama ba pakiramdam mo? Po, ano po kasi tay? Baka naman masakit ang katawan, Kuya Emer. Ang sipag kasi niyang anak niyo eh. Naabutan ko kanina na nanggugupit ng mayayabong na halaman doon sa garden. Ay ganun ba, Sir Arnold? Sabi ko naman kasi rito sa anak ko huwag nang gawin yun mga bagay na hindi naman niyang gamay eh. Okay lang naman yun, Kuya Emer. Alam niyo bang ang husay-husay ng anak niyo? Nag-enjoy po talaga ako sa kanya eh. Habang pinapanood ko siya sa hardin. Diba, Nat? Hindi umimik ang binatang kulot na unti-unti na namang kinukumutan ng takot. Makita niya lang si Arnold ay para na siyang nababalisa. Oh, by the way, pahingi naman ng tubig oh. Lumapit siya kay Natson at pasimpleng humimas sa balikat nito at pumisil-pisil. Makiakit na lang sa kwarto ko ha, Nat. Now na please. Sige na anak, kumuha ka na ng tubig at dali mo sa kwarto ni Sir Arnold. Ako nang tatapos dyan sa ginagawa mo. Gusto nang tumanggi ni Natson pero wala na rin siyang nagawa kundi sundin na lang ang pinag-uutos sa kanya. Pagdating niya sa loob ng silid ng gwapong lalaki na hayok sa tawag ng laman ay nanginginig niyang inilapag ang pitsil at baso sa lamisetang malapit sa kanya. Nakangiti naman siyang pinagmasdan ni Arnold na nakapwesto sa kama at walang suot na pang-itaas na damit. Ano? Magsusumbong ka ba kanina ha? Gusto mo ngayong oras na to, gilitan ko na ng leg ng tatay mo at isunod na kita. Hindi po, kuya. Promise po, wala akong sinabi kay tatay na kahit ano. Good. O, halika rito. Lumapit ka. Bilis! Nanginig ang mga kalamdan ni Natson habang lumalapit sa kanyang amo. At nang nasa tapat na siya nito, ay kaagad siyang hinatak hanggang sa mapahiga siya sa kama. Kuya, please. Ayaw ko na po. Relax. Wala naman akong gagawin eh. Dahil doon ay napabuntong hininga na lang ang binatang kulot dahil sa takot. Ang sarap-sarap mo talaga. Pero tandaan mo kapag nagsumbong ka, alam mo na ang mangyayari. Ha? Pagkabitaw sa kanya ng among hayok sa laman, ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto at halos mangiyak-ngiyak siya
sapagkat akala niya ay gagawa na naman siya ng hindi kaaya-aya ni Arnold. Ilang araw din nang lumipas, naging maayos naman ang takbo ng buhay na magamang utusan sa tahanan ng kanilang amo. Magaan din ang pakiramdam ni Natson ng ilang araw sapagkat hindi na rin dumadalaw doon si Arnold. Sa katunayan ay nakalimutan na nga niya ang ginawang pananamantala nito sa kanya. Dahil sa pagkaabala ay nagkaroon ng pagkakataon ng kulot na binata na makalabas at makapamili ng mga gamit para sa kanyang nalalapit na eskwela. Binigyan na lang siya ng mag-asawang Ramirez ng pera para sa pamimili ng gamit at ekstrang salapi na rin dahil babalik siya sa paaralan para sa iba pang babayaran at requirements. Nang nasa bagong bayan na si Natson, ay nagtungo siya kaagad sa paaralan para bayaran na ang iba pang dapat bayaran at kumpletuhin na ang dapat kumpletuhin. Ilang oras din ang itinagal niya sa paaralan na inabot halos ng tanghalian. Pagkatapos noon ay dumiretso siya sa bagong tayong maliit na mall sa lugar na yon at namili na ng mga gamit sa pasukan. Mabilis lang ang naging pamimili nila sapagkat hindi rin naman siya mapili sa mga gamit. Paglabas ng nasabing gusali ay eksakto naman na napadaan ang sasakyan ni Arnold at napahinto sa kanyang harapan. Ganun na lang ang pagkagulat at takot niya nang makita ang demonyong binata na nagtatago sa maamong mukha. "O Nat, nandito ka pala. Galing ka ba sa university?" "Ay, oo nga pala. Pag-aaralin ka nga pala ng mga magulang ko, no?" Hindi kaagad nakasagot si Natson. Nanlaki lang ang mga mata niya at bigla tuloy ulit niyang naalala ang ginawa nito sa kanya nung mga nakalipas na araw. "Oh, natulala ka na naman. Nakita mo lang ako eh. Sakto, papunta ako sa bahay. Halika na, sumakay ka na." May pupuntahan pa po ako, kuya, kasi "Bilis na! Hahatakin pa ba kita dyan papasok dito sa sasakyan?" Wala nang nagawa ang binatang kulot kundi ang sumakay sa sasakyan ng mahalay na lalaki. Pagkasara ng pinto ng kotse ay isang ngiting makahulugan ng sumilay sa mukha ni Arnold. At sa kabila ng pagkakaroon ng maamong mukha, ay kitang-kita ang matinding pagnanasa nito na muling makaisa kay Natson. At habang nagmamaneho, ay pasimpleng hinimas-himas ni Arnold ang binti niya. Kaya pilit niya namang inilalayo yon habang takot na nagsasalita. Kuya, Bakit parang naiiyak ka na dyan? Para inihimas ko lang naman yung legs mo eh. Ito naman, masyadong takot ka agad. Eh nung nakaraan nga, mas malala pa rito ang ginawa natin. Di ba? Ha? Muling hinipo ng manyakis na lalaki ang maselang parte ng katawan ni Natson kaya napayak na ng tuluyan ng kulot na binata. kuya, huwag po. Huwag ka nang pumalag. Hindi pinakinggan ng bahalay na binata ang pagmamakaawa ni Natson. Ipinilit nito ng ipinilit ang sarili hanggang mapikon siya dahil sa panlalaban ng binatang kulot. Ano ba? Sinabing huwag ka nang pumalag eh. Ang likot-likot mo, ha? Ha? Masarap naman yung ginawa natin, di ba? Nagustuhan mo rin, di ba? Nag-iba bigla ang timpla ng kanyang mukha mula sa tila maamong tupa na naging isang mabangis na leon na handang manakmal anumang oras. Ilang saglit pa nga ay biglang umiba ng daan ng sasakyan. Yung malayo-layo sa kabiasnan. Doon na mas kinabahan si Natson. Dahil alam na niya na hindi maganda ang kahihinatnan ng lahat. Katulad noong nakaraang araw. Kuya! Huwag ka maingay dyan. Susungal-ngaling ko yung bibig mo eh. Inihinto ni Arnold ang sasakyan sa ilalim ng mayabong na puno at pagkatapos ay pinanatili niyang nakakandado ang sasakyan. Ngumiti siya habang minamasdan ang kabuuan ng binatang walang kamuwang-muwang ang musmos na katawan.
Napadila siya at pagkatapos noon ay doon na nga niya ulit isinagawa ang maitim na balak. Nung una ay pinilit man laban ni Natson, kaya lang ay dahil sa inis ng lalaking hayok na hayok sa laman, ay binigyan siya ng maraming suntok sa tiyan at mukha, na kaagad na masa at dumugo. Pag-iyak na lang ang tanging nagawa ng binatang kulot habang binababoy na naman ang kanyang pagkatao. Kung ano-ano na rin ang pumasok sa kanyang isipan, katulad ng ito na rin marahil ang huling araw niya sa mundo. Pagkatapos ng ginagawa ni Arnold ay muli niyang binalaan at tinakot si Natson. Hoy, alam mo na ha? Kapag ikaw ay nagsumbong kahit kanino, siguradong pagsisisihan mo ang gagawin mo. Narinig mo ba ako? Tumangutango lang si Natson habang umiiyak. Nang makauwi na, ay labis-labis naman ang pag-aalala ni Ginoong Emerson sa anak. Matapos makita ang itsura niya na mayroong mga pasa sa muka at kaunting dugo sa labi. Nagdahilan na lang ang binatang kulot at takot na ikwento sa ama ang mga nangyari dahil naisip niyang baka gawa ni Arnold ng masama ang pinakamamahal niyang itay. Pagkatapos ng mga pagpapanggap na yon, ay tila bumalik na nga ulit ang normal sa lahat. Subalit hindi para kay Natson, sapagkat hindi katanggap-tanggap ang ginawa sa kanya ng anak ng kanyang mga amo na maraming beses pang naulit ng naulit. Dahil sa pangyayaring yon, ay parang nawalan na rin ng respeto si Natson sa kanyang sarili. Madalas siyang umiiyak sa tuwing maaalala niya ang mga bagay na yon. Bukod doon ay malaking trauma rin ang naidulot nito sa kanya. Kung kailang magpapasok ka na, ay saka biglang natakot na lumabas ang binatang kulot. Dumating pa mga araw na hindi nagpapakita ang amo niyang hayok sa laman. Nang akala niyang hindi na mauulit ang ganung bagay, ay doon siya nagkamali sapagkat mas lumala pa pala ang sitwasyon. Halos inaraw-araw siya ni Arnold, kasama ang pananakit at pambubugbog sa kanya. Nang dumating ang araw ng pasukan, nagsabi rin ang mag-asawa nilang amo na sa susunod na linggo ay babalik na si Ineng. Paglabas ni Natson ng paaralan ay nakita niyang nakabangka agad ang sasakyan ni Arnold. Pinasakay siya roon na ginawa niya kaagad at nang makitang namumula ang mga mata ng kanyang amo ay kinabahan na naman siya ng gusto sapagkat alam na niya ang mangyayari. Pag-uwi nila sa bahay ay eksaktong walang ibang tao dahil sa buwan ng check-up ng mag-asawang Ramirez. Sinamantala na nga ni Arnold ang pagkakataon. Dahil pagpasok ni Natson sa kwarto ay dali-dali siyang sinunggaban ni Arnold. Hindi na nanlaban pa si Natson katulad ng mga unang pangyayari. Pikit mata na lamang niyang tinanggap ang lahat habang napapaluha. Tuwang-tuwa naman ang amo niyang demonyo at nang matapos na ito, ay pinagmasdan na lamang ang hubad niyang katawan. Boring mo na. Hindi ka na pumapalag. Nakakawalang gana kapag ganun dapat sa susunod pumapalag-palag ka ulit. Katulad dati. Para naman masasakal uli kita. Pag-alis ni Arnold ay humagulgol ng humagulgol si Natson habang napapakuyom ng kamao. At hindi na niya nakayanan pa ang mga nangyayari, kaya ng gabing yun ay nagdesisyon siyang wakasan ng kanyang buhay. Habang natutulog ang kanyang ama ay nagtungo siya sa kusina. Kumuha siya ng kutsilyo at lubid saka nagtungo sa banyo. Doon na isinabit niya ang lubid sa kahoy sa may kisame at tumuntong sa isang upuan. Nang isasagawa na niya ang pagpapakamatay, ay eksakto naman na biglang dumating si Ginoong Emerson sapagkat tila ba naramdaman na nito ang kakaibang kilos ng kanyang anak noong mga nakaraang araw pa. Anak, anong ginagawa mo? Magpapakamatay ka ba? Bakit, ha? Nalaglag niya ang kutsilyo kasunod ng paghagulgol ng iyak, dahilan para mayakap siya ng mahigpit ng ama. Anak naman, ano ang problema? Sabi mo sa akin kung anong nangyayari sa iyo dahil tatay mo ko. Nangako ko sa nanay mo na poprotektahan kita, anak. Huwag ka magpapakamatay, parang awa mo na.
Tay, ang dumi-dumi ko na. Nandidiri na ako sa sarili ko, Tay. Gusto ko nang mamatay. Dinala ng Ginoo ang kanyang anak sa kanilang silid at doon nga kinausap ng masinsinan. Anak, ano bang problema? May nambubuli ba sa'yo sa paaralan? May nang-aapi ba sa'yo? Wala po. Wala naman pala eh. Bakit mo naisipang gawin yung bagay na yon? Alam mo bang kasalanan nyo sa Diyos? Kung may problema tayo, hindi pagpapakamatay ang solusyon. Kahit nakakatakot o mabigat, dapat ay hinaharap natin ang pagsubok. Hindi niyo po naiintindihan, Tay. Paano ko naman maiintindihan? Hindi mo naman sinasabi sa akin, anak, kung ano yan. Dahil ayaw ko pong mapahamak kayo, Tay. Mas mabuti nang wala na lang po ako, Tay. Hindi na natapos ng binatang kulot ang kanyang sinasabi sapagkat dumampi na sa kanyang mukha ang malakas na sampal ng kanyang tatay. Nagulat siya at napatingin sa ama. Nang makita niyang umiiyak na rin si Ginoong Emerson ay tila ba nagising siya sa katotohanan at natauhan. Tatay mo ko, anak. Kung may pinagdaraanan ka, ipaalam mo naman sa akin. Ikaw na lang ang meron ako. At ayaw kong masayang ang ginawa ng nanay mo kung di kita matutulungan. Walang silbi ang naipamana niyang kakayahan sa akin. Napakunot ng noo si Natson sapagkat hindi niya talaga maintindihan ang gustong sabihin ng ama. Naguguluhan siya sa totoo lang at ang tanging nauunawaan niya lang ngayon ay ang pagtangis ni Ginoong Emerson na ang bigat din sa kalooban niya. Doon na rin tila sumabog ang binatang kulot. Mahigpit niyang niyakap ang ama at nag-iyakan lang sila ng nag-iyakan. Sorry, Tay. Kung pinag-alala ko po kayo. Sorry po talaga. Nandito lang ako, anak. Kung kailangan mo ng karamay at kausap sa mga problema mo, nandito ang tatay. Makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo ng walang kahit na anong paghuhusga, anak. Hindi na nagawang sumagot pa ni Natson sapagkat nagtuloy-tuloy na ang kanyang pag-iyak. Isa pa, iniisip niya rin kung papaano sisimulang sabihin sa ama ang mga hindi magagandang pangyayari. Nang matapos ang pagmomoment nilang mag-ama, ay doon na siya masinsinang kinausap ni Ginoong Emerson. Anak, makinig ka. Sinabi ko naman sa iyo na pakikinggan ko ang lahat ng sasabihin mo. At kasama mo ko sa laban kung ano man yung kinakaharap mo. Bakit mo naisipan na magpakamatay, anak? Ano po kasi, Tay? Natigilan siya matapos maalala ulit ang banta ni Arnold na papatayin ng kanyang ama kapag nagkwento siya rito. Huwag kang matakot, anak. Kung ako, maniwala ka sa akin, itaga mo sa bato. Tutulungan kita kahit na anong mangyari. Ayaw ko lang pong pati kayo mapahamak, Tay. May nananakot ba sa'yo, anak? Tumangutango lang si Natson at pagkatapos noon ay biglang nag-iba ang hilat siya ng mukha ng kanyang tatay. Mula sa pagiging seryoso ay naging mabagsik to na sa unang pagkakataon niya lang ito nakita. Nakaramdam bigla ng kilabot ang binatang kulot pagkakita sa ganoong itsura ng kanyang tatay. Parang hindi niya ito nakilala dahil sa mabagsik at mabalasik na tingin. Sa isang iglap ay para tong naging isang mabangis na leon. Anak, hindi ko palalampasin ang mga taong nananakot sa kapwa nila. Sabi mo sa akin at nang mabigyan ko ng leksyon. Ano po kasi, Tay? Paniwalaan mo ko, anak. Hindi mo kailangan matakot at dahil kahit anong mangyari, tutulungan kita at walang mangyayari masama sa'yo. Naray po kasi ako, Tay, ng ilang beses ni Kuya Arnold. Nasyak si Ginoong Emerson sa kanyang narinig. Natulala lang siyang napatingin sa anak na parang napingi sa mga sinabi nito.
Maraming beses na po akong nirape. Paulit-ulit po. Tinatakot niya ako na kapag nagsabi kahit kanino, lalo na sa iyo, Tay. Kapag sinabi ko raw papatayin niya tayo. Kahit daw ang mga magulang niya, papatayin niya. Nakakatakot siya, Tay. Ang sama niyang tao. Hindi siya tao, Tay, kung hindi demonyo. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Ginoong Emerson sa kanyang anak, kaya napaluhan na naman ng tahimik si Natson. Matapos malaman ng mga yon, ay hindi umimik ang kanyang ama. Sinabihan lang siya nito na matulog na para makapagpahinga. Nagkaroon naman ng kalituhan ng binata sapagkat kahit sinabi niya ang totoo, ay parang wala namang naramdamang galit ng kanyang tatay. Kaya habang nakahiga siya sa kama at nakapikit, ay inisip niya ang mga bagay-bagay. Maraming tanong na naglalaro sa kanyang utak hanggang sa mapadilat na lang siya matapos muling marinig ang kakaibang salita na palaging binabanggit ng kanyang ama tuwing ganoong oras. Sa unang pagkakataon ay nasaksihan niya yon nang hindi inaantok. Kitang-kita niya ang pagsisindi ni Ginoong Emerson ng 3 kandila. Pagkatapos noon ay ipinatak ng Ginoo ang isa sa sahig na parang meron na naman itong inuukit na kung anong simbolo. Bumangon si Natson at hindi na napigilan ng sarili na magtanong sa kanyang tatay. Tay, ano pong ginagawa niyo? Bago umuwi ang nanay mo sa bahay natin, anak, nagkaroon ako ng malubhang karamdaman. Sakit na sa tingin ng mga doktor ay hindi na magagamot. Kaya nilipat niya sa akin ang isang bato. Bato kung saan nagmamana ng kakayahan ng pamilya nila sa pangungulam, panggagamot at iba pa. Bato? Ano pong sinasabi niyo, Tay? Para mabuhay ako, anak, kailangan niyang ilipat sa akin ang bato na yon kahit alam niyang kapalit noon ay buhay niya. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Dahil naisali na niya sa akin ang bagay na yon. Matagal kong inalam ang layunin ko sa mundong ito kung bakit naipasa sa akin ng nanay mo ang bagay na yon. At nang marinig ko mga sinabi mo, doon ko napagtanto na ito ang layunin ko. Ang ipagtanggol ang mga mahal ko sa buhay. Dahil sa ginawa sa iyo ng hayop na Arnold na yon, sinisiguro ko, anak, maghihirap siya. Mahihirapan ko siya ng gusto. Kahit magmakaawa siyang mamatay, ay hindi yun basta-basta mangyayari sa kanya. Nagtayuan ng mga balahibo ni Natson dahil sa sinabing yun ng kanyang tatay. Gusto niya man sanang pigilan to sa kung anumang gagawin, pero tila ba nahuli na siya. Nagbigkas na ang Ginoo ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Makailang ulit na winika yun ng Ginoo hanggang sa biglang umihip ang hangin dahilan upang magsayaw ang apoy ng kandila. Nang dumapi naman sa katawan ng binatang kulot ang hangin ay bigla siyang nakadama ng matinding kilabot. Nanlamig si Natson at ang buong kapaligiran ay tila ba bumigat at dumilim kahit pa may kandilang nakasindi. Dahil doon ay napayakap siya sa sarili habang nakatingin at nakikinig sa orasyon ng kanyang tatay. Hindi niya rin maintindihan ang pakiramdam kung matatakot ba siya o matutuwa sa mga nangyayari. Ang tanging naiintindihan niya lang ay merong ginagawa ang kanyang tatay upang maipaghiganti siya. Muli uling bumikas na kakaibang salita si Ginoong Emerson. Mas lalong tumindi ang lamig sa loob ng silid na parabang may nakabukas na nakatodong aircon. Dahil doon ay napilitan si Natson na magkumot habang patuloy na nakamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, unti-unting namatay ang nakasinding kandila dahilan upang lamunin na matinding kadiliman ang buong kwarto. Nagpatuloy lang sa pagsasalita si Ginoong Emerson habang ang kanyang anak ay patuloy din sa pagmamatsyag. Sa gitna ng kadiliman ay may mga kaluskos na nadinig si Natson. Mga tunog ng iba't ibang uri ng insekto.
Namahuri ng buong paligid kaya habang nakikinig sa mga binibigkas ng ama ay napapatakip siya ng ilong. Sinundan pa yun ng mga mabibigat na yabag ng paa sa iba't ibang sulok ng bahay. Pero sa iisang direksyon patungo ang mga yabag, kung saan nakapwesto si Ginoong Emerson. Nung una ay medyo na-excite pa si Natson. Ngayon ay napalitan na ang excitement niya ng matinding takot. Gumapang ang kilabot simula sa kanyang talampakan at mabilis tong dumaloy papunta sa kanyang batok. Dahilan para siya ay mas lalong kilabutan. Napahawak din ang isa niyang kamay sa dibdib sapagkat damang-dama niya ang malakas na kalabog ng kanyang puso. Iginala niya ang tingin at na makapag-adjust na ang kanyang mga mata sa kadiliman, ay ganun na lang ang pagkagulat ni Natson sa kanyang mga nakita. Iba't ibang uri ng kulay itim na malalaking insekto kasama ang iba't ibang uri ng mga nakakatakot na nilalang ang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Lahat yun ay parabang inaabot si Ginoong Emerson pero nawawala rin kaagad na parang bula kapag nakahawak na yun sa Ginoo. Tay, Hindi na niya naituloy ang pagsasalita sapagkat isa-isang lumingon sa kanya ang mga nakakatakot na nilalang. Nang makita niya ang mga hindi kaaya-ayang pagmumukha ng mga ito, ay napatras siya sa pagkasindak. Magstay ka lang dyan, anak, at hayaan mo kung makatapos sa ginagawa ko. Nasisiguro ko sa iyo, pagkatapos ng orasyong ito, mabibigyan na ng hustisya ang ginawa sa iyo ng hayop na Arnold na yon. Katulad ng sinabi ng kanyang tatay, na nahimik na lang sa isang sulok si Natson at nanatiling nagmamatsyag. Nagpatuloy ulit si Ginoong Emerson sa pagbigkas sa mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Nag-iba ang tono ng boses ng tatay ni Natson kaya mas lalong nanindig ang kanyang mga balahibo sa katawan. At mula sa kinaroroonan ng ama ay kitang-kita niya ang malaking bolang itim ng kapangyarihan na nag-levitate hanggang sa sumabog sa kawalan. Pagkatapos sa mga salitang yun, ay nawala na ang mabigat na enerhiya sa buong kwarto. Bumalik na rin sa normal ang lahat kaya nagtanggal na ng kumot si Natson. Ano pong ginawa niyo, tay? Huwag kang matakot, anak, dahil makakamit mo ang hustisya. Sinisiguro ko yun sa iyo. Ang mga nakita mong ginawa ko, darating ang araw kapag handa ka na'y matututunan mo ito. Ituturo ko rin sa iyo. Ikaw ang susunod na magmamana ng kapangyarihan ng pamilya natin sa pangungulam. Hindi na nakaimik pa si Natson dahil hinawakan siya sa noo ng ama at gano'n na lang ang gulat niya sapagkat biglang bumigat ang kanyang paningin at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, nabulaho ang buong pamilyang Ramirez matapos marinig ang sigaw ni Arnold mula sa labas ng bahay. Pagdating ni Natson sa sala ay gano'n na lang ang gulat niya matapos makita ang nakakadiring itsura ng manyakis niyang amo. Punong-puno ng nagnanang sugat ang buong katawan nito. Ang maamong mukhang artistahin ay hindi na halos makilala dahil sa nagbukol-bukol na yun at may mga pumuputok pang nana lalo na sa noo. Mom! Dad! Dalhin niyo ako sa ospital! Ano nangyayari sa akin? Hindi na niya natapos ang sasabihin sapagkat bigla na lang siyang sumuka at nasindak ang lahat ng nakakita dahil punong-puno ng maliliit na uod ang mga suka. Mahapking Diyos, anong nangyari sa iyo? Ano? Nasumpa ka na yata dahil sa mga pinagagawa ba? Kagad napatingin ng nahihirapang si Arnold kay Natson na natulala matapos masaksihan ang nakakadiring bagay. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Walang iya ka. Ibalik mo sa akin ang dati kong ako. Alisin mo to sa katawan ko. Lulusubin sana ng lalaking manyaki si Natson pero muli na naman siyang nasuka at sa pagkakataong yun ay may kasama ng mga dugo sa kanyang pagduwal. Lalo namang nanginig sa takot ang mag-asawang Ramirez sa kanilang nasaksihan habang si Ginoong Emerson ay pasimpleng napapangiti
habang pinagmamasdan ang naghihirap na si Arnold. Nang sinasabi mo, anak, ano kinalaman ni Natson dito? Anong nangyayari dito, Emerson? Natson, magsalita kayo! Mawalang galang na po mga mababait kong amo. Bakit hindi na lang po ang anak ninyo ang tanungin ninyo? Alam niyo po ang isasagot. Hindi ba, Sir Arnold? Kung ganon, ikaw ang gumawa nito. Walang iya ka. Pagkatapos kayong kupkupin ng pamilya ko, ganito ang gagawin niyo sa akin. Muli na namang nagduwal si Arnold pero tinawanan lang siya ni Ginoong Emerson habang si Natson ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nagaganap. Sabihin mo ang ginawa mo sa anak ko at baka mapatawad pa kita walang hiya kang manyakis ka. Labag man sa kalooban ay nanikluhod si Arnold sa harap ng mag-ama habang kinukonfess ang nagawa niyang pagkakasala. Laking gulat naman ng mag-asawang Ramirez matapos marinig ang mga sinabi ng kanilang anak. Kitang-kita sa mukha ni Mr. Edmond ang galit habang napapakuyumang kamao. Wala ka talagang pagbabago, Arnold. Ginawa mo na naman ang kalaswaan mo. Nakakadiri kang tao. Hindi na dapat kita tinanggap ulit sa bahay ko. Sinira mo ang pangalan ng pamilya natin. Tama na, Edmond. Anak pa rin natin siya. Pakiusap, Emerson. Kung ano man sumpa ang iginawad niyo sa anak ko, alisin niyo na. Pagbabayaran niya ang ginawa niyang kasalanan. Pinagmasdan lang ni Ginoong Emerson ng kanyang anak na napatingin naman sa mga amo nila at sa huli kay Arnold. Kasuklam-suklam ang mga nagawa nito sa kanya, subalit dahil sa pinalaki siyang mabuting tao ng mga magulang, sa huli ay sumang-ayon siyang alisin ang sumpa. Nang muling bumuti ang pakiramdam ni Arnold, ay pinagbayaran nga nito ang ginawang pagkakasala kay Natson. Nakulong siya at ilang ulit din siyang ginahasa ng mga kapwa niya inmates. Ang pangre-rape pa naman kasi ang pinakaayaw ng mga taong nakukulong, kaya paulit-ulit nilang ipinalasap kay Natson ang bagay na yon. Labis naman ang paghingi ng tawad ng mag-asawang Ramirez sa kanilang mag-ama na kaagad naman nilang tinanggap. Ayon kay Ginoong Emerson, wala naman silang kasalanan sa nangyari at alam niyang sinikap nilang palakihin ng mabuti si Arnold pero likas na talaga ito sa pagiging masama. Kinalimutan na nga ni Natson ang mga nangyari at sa biyaya ng Diyos, nagsikap siyang makapagtapos ng pag-aaral habang patuloy na ipinagluluto ang mga amo. Dumating din ang araw na nagpaturo siya sa ama ng mga bagay na may kinalaman sa pangkukulam. Ginamit niya ang kakayahang natutunan sa panggagamot katulad ng namayapa niyang ina. Sa paglipas ng panahon ay ipinasa na ni Ginoong Emerson ng hiyas sa kanya. Wakas!